Palagay, simplihan natin. Ya amo, ikaw ang servant. So, ano ba ang amo? Sa atin, tayo may mga pare-parehas tayong amo. Parang kapag renewhan niya, medyo kinakabahan nga tayo eh. Naiisip na tuloy natin yung mga kapalpakan natin na gawa ng buong taon na yon. Na ito ba'y consider nila para hindi ako i-renew? Natatakot tayo. Isa ba nga, hindi ba nga tayo nakakatulog? Kakaisip. Diba? Pag may nagawa tayo, nakakagawa, ginagawa natin ang mga bagay-bagay dahil utos nila. Regardless kung tama o hindi o sa pananaw natin. Agree po ba tayo? Amen! Tama po yun. Hindi po yun haka-haka. Yun po ay facts. 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 Amen. So, according naman po sa Bible, Master, maaari po ba tayong tumayo? At basahin po natin sabay-sabay ang Romans 6:16. Ito po ang ating passage ngayong gabi. According to Romans 6:16, 1, 2, 3. Don't you know that when you offer yourselves to someone to obey him or as a slave, you are a slave to the one whose you obey, whether you are slave to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to the righteousness. Amen. Lord, pagpalain po, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, Lord God. And we are claiming, Lord God, na meron ka i-reveal sa bawat isa sa aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. So, halatang-halata na po. So, ano nga ba ang sa punto ng mga buhay natin, lalo na po nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoon, ang ating pong master ay wala idea. So, ang ating master, nung tayo hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, ang ating master ay kasalanan. Sin. Yan. Ang master mo ang iyong sarili. Ngayon ba, naiisip mo yun ay tama o mali? Mali. So, pag mali, ito ay sin. Amen. May kasama pa ako dito. So, sin is our master in some points of our life. We are all slave of sin. Paano ba nasabi na we are slave of sin? Katulad ng narinig ko, ang ating master, ating mga sarili. Diba? Ako masusunod dito, buhay ko to eh. Wala kayong pakialam. Kahit sino pa, walang makikialam. Kahit mga magulang ko nga, hindi ako pinapakailaman eh. Kayo pa. Ikaw pa. Yan ang mga linyahan. Diba? Pero, praise God. Kung ito po ay may idea na kayo kung anong itatakal natin ngayong gabi, kung ano i-share ko, glory to God. It means na nire-remind tayo ng ating Panginoon. And glory to God kung meron pang hindi nakakaintindi na tayo somewhat sa ating mga buhay, tayo ay alipin ng kasalanan. Amen? So, kahit naman po sa mga puntong ito, nakakagawa pa rin naman po tayo ng kasalanan. Amen po ba? Kahit po tayo ay nananampalataya na tayo pinalaya na ng Diyos through Jesus Christ, our Lord and Savior, nakakagawa pa rin po tayo ng kasalanan. Agree po ba kayo doon? Amen. Pero dito po sa Romans 6:16, don't you know that when you offer yourself to someone to obey him as a slave, you are a slave to the one whose you obey. So mga puntong ito, itong mga oras na po ito, ano po yung naiisip nyo? Ano ba yung nag-worry sa inyo? Ano ba yung nag-iisip kayo na hindi kayo mapakali kung ano man yan? For sure, meron ang bawat isa. Merong maaaring, sakit na ng tuhod ko, wala na ako allowance bukas, diba? O kaya,
merong kailangang padala sa Pilipinas, malayo pa naman yung swelduhan, o kaya ka-EQ mo yung kapartner mo, asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, marami. Yan yung iniisip natin. So, do you think po ba, yung mga iniisip natin, dahil na-occupy na siya ng buong isip mo, kakaisip mo, sa tingin niyo po ba, nag-lead na po ba ito para yung pag-worry niyo, saan po ba ito nag-lead? So may pinag-aano po yan. Dahil mas nakakalimutan na po natin na kapag tayo mga Kristiyano, kapag tayo may mga problema, suliranin, alam na po natin dapat ang ating tinatakbuhan. Diba? Ituhod mo na yan. Kneel down to God, you pray, diba? Pray. Pero bakit po gano'n Katulad po nung sinabi ko nung mga una-una, bakit bilang kahit po tayo bilang mga Kristiyano na talagang ando doon na yung puso natin na sundin siya. But sometimes, sa mga punto ng buhay natin, masyado tayo effortless, reluctant po tayong gumawa ng mga mali, nag-lead sa atin sa kasalanan. Ayan mo na yan. Ako po, linyahan ko to dati. Okay lang yun. Ihihingi ko na lang ng tawad yan later. As in, may sure ako na meron pa akong later. Di po ba? Mali-mali po yun. Kahit alam na po natin na ito ay magiging sa atin sa kasalanan. Pero kahit tayo mga mananampalataya, nagagawa po natin yun. Agree po ba kayo? Pero sa mga boss natin, may takot tayo. At sa mga HR, naalala ko yung kasagsagan ng tanggalan ng Benicia, nakaka-stress yun. Kasi makakita mo lang, nagkukuyugan na yung mga, uy, natanggal na doon. Maraming umiiyak doon ng Pilipinas. Bakit? Marami security guard na natanggal. Ano ngayon? Mga boyfriend nila yun. Manalo pa. Yung mga ganun ba, talaga sila, kahit ako nung dati nung na-stress talaga ako. Stress ako nung. Na isipin mo talaga yung mga pagkakamali mo. At tandaan po natin mga pagkakamali natin nung kahit hindi natin ngayon sa Diyos ng kapatawaran. Hindi po na ibig sabihin na free na po tayo sa consequence. So, pero, balik po tayo kung po'y nalalayo. So, ano po ang ating tema ngayong gabi? As Master, ang tema po natin, Know Your Master's Will. Bakit ko po nasabi yun? Kailangan alam po natin, ano po ba yung will? Kalooban? Kagustuhan? Ano po pong Tagalog ng will? Yung parang will testament. Sister Gemma, alam mo yung will? Ano yung Tagalog? Diba yung, ano yun, basta yun na yun. Kagustuhan. Ano ba yung kagustuhan ng ating master? Pero tanungin ko po ba? Pero for sure, alam ko na rin po ang sasagot nyo. Pero gusto ko pa rin pong marinig sa inyo. Sino po ba ang master nyo? Sino po ang master nyo? Si Lord? Si Lord. Sino po? Kasi kung hindi nyo po siya sigurado, hindi nyo rin po maintindihan kung ano po yung mga kagustuhan ng inyong master.
Pero po, kasi po ang inyong master, madali ko lang din pong sabihin yun, kahit hindi na po tayo dito. Kung ang inyong master ang kasalanan, naghihintay na po sa inyo. Para na rin po kayo zombie. You are living pero you are already dead. Pero I praise God, alam ko na tayong lahat ang ating master ay ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Pero true, ito ay dahil ito kay Jesus Christ. Kaya tayo nagkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Amen? So ito po yung tatlong points. Actually, marami naman po ito kung talaga yun yung pag-aaralan. Hindi ko naman po sinasabi yung iba, hindi importante, pero ito po ay essential. Amen? Amen. So, live in His design. Live in His will and live freely. Amen. So, live in His design. Sa Ephesians 2:10, For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Ano po ba kaya ibig sabihin doon nung sinabing, for we are God's workmanship? So, ibig sabihin po, parang ano po ito ito pong TV. Ito po. Dinesign yan na flat. Dati kasi yung maliit lang, parang yung unang TV, black and white pa, na-enhance siya. Pero bakit na-design ang TV na kailangan malaki ang monitor? Kasi yun ang design niya kasi yun yung purpose niya, kaya yun ang dinesign sa kanya. Para makita natin lahat kung ano yung mapa-flash sa TV. Diba? Ang remote control, ito, katulad nito, dinesign to na ganito kay Slim, ganito siya, para mas madali akong pumindot kung sino man ang gagamit nito. Ang computer, bakit na-design yan? Para magamit kasi yung purpose, yung design and purpose is halos kailangan magkasama. Nagdi-design ka kasi alam mo kung anong purpose mo. So si God, siyang ating design. Yung will niya, hanggang ngayon, di pa rin talaga ako yan. Live in His design. So ito po yung kagustuhan ng ating Master. Live in His design. Huwag po tayong dinesign po tayo ng Diyos. For example lang po ito dinesign tayo ng Diyos para maging upuan. Hindi po tayo dinesign ng Lord para maging lamesa. So we need to act sa purpose na design na ginawa ng Diyos. Upuan. Huwag po tayong gawin yung lamesa na upuan. Kasi hindi naman po yun ang dinesign yung lamesa na yun dahil ang purpose nun para maging lalagyanan ng ating mga kakainan. Nagigets niyo po ba ang ibig ko sabihin? So everything po kaya po gusto ng Diyos na tayo mamuhay sa kanyang disenyo. Siyempre for His own glory. Dinesign niya tayo with a purpose. So, wag po tayong for example, ako, kunyari, gusto kong, hindi, naano naman yun pwede naman ako maging, gitarista. Pero wala akong alam. Pero katulad naman pala ni Brother Maria to, kung ano na trinay niya. Pero, naisip niya na hindi talaga siya nagiging good sa mga pinapractice niya. So, niya rin na hindi siya talaga yung purpose niya,
dinesign siya, dinesign, even with His will and His heart, hindi para maging musikero, or magbanda, or magano. So, ang bawat isa sa atin, hindi naman ibig sabihin na, katulad nung sa school ng pinag-aaralan ng mga bago natin, ay praise God, dahil lahat sila ay willingly na talagang mag-obey at mag-share at matuto. Lahat po tayo kailangan natin yan. Kasi in one point of our time, darating po tayo maghihiwalay-hiwalay tayo. At least marami tayong baon. Na pag tayo umalis na, wala na tayo dito sa Macau, may baon-baon tayo, katulad ng ginawa ni Sister Nancy. Diba? Kaya nga magpatanggap. Pero kasi bakit? Diba? Kasi yung inano niya na kailangan ko magpatanggap ako. Yung will ba na binigay sa kanya ni Lord na hindi ka lamang magiging music ministry, hindi ka lamang magiging preacher, but you will be evangelized. Every one of us will be. Wala pong exempted. Kahit po ikaw ay PWD ba? Tawag doon? Hanggat kaya mong magsalita, kaya mong i-explain o i-proclaim ang goodness ng Panginoon, you are able to evangelize. So, secondly po, live in His will. Sa Ephesians 5:17, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. So, understand. Ganda ng cellphone ko, pasensya na po. So, live in His will. So, in this verse po, God revealed that we must not live carelessly. We make sure that we understand what is our Master's wants. So, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will. Ano nga ba yung will ni Lord? Parang, nung last ko pong sharing, ito po yung your will be done. Di po ba? I-refresh ko din po kayo. Sige po. Sa 1 Thessalonians po, 5:16 to 18. Di ba sabi, rejoice always. Pray continually. Give thanks for all circumstances. For this is God's will for you through Christ Jesus. In this verse, revealed that God will in 3 actions po. Ano po yun? Continue to be joyful, constant prayerful, and always be grateful. Yan po yung will ni Lord sa bawat isa. We never stop. Hindi po tayo mag-i-stop, maging masaya. Bakit po, kahit po masama ang loob ko, kailangan po maging masaya? Hindi naman po ako nagsabi, gagamitin ko po yung quote ni Pastora nung nakaraang siyang nag-share. Hindi po sa akin galing yun. Kay Lord po yun. Yeah. Sabi ganon, diba, rejoice always. Wala naman sinabi. Dahil sinabi pa sa verse 18, in all circumstances. Pero hindi ko po sinabi na, nalulungkot ako, kailangan kong iiyak to. Of course, kailangan mong iiyak yan. Diba, kailangan mong iiyak. Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi ka magpapasalamat sa Diyos. Diba? Kasi doon po nauhulma yung ating pananampalataya. Ang ating pagtitiwala na somehow, alam ko naman na lahat tayo nakaka-experience na ng kabutihan ng Diyos. Kaya napaka-imposible po na hindi po natin naiintindihan yung pray continually, rejoice always, give thanks to all circumstances. Amen po ba? Yes. So, according naman po sa live freely.
Okay, sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Diba? Kung halos lahat sa atin nakatin kagabi, diba? Tayo po ay pinalaya na ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Kaya tayo po ay malaya na. Malaya na tayo sa condemnation. Mas malaya na po tayo sa kamatayan. So, huwag na po tayo mag-ano na, naku-sure kasi ni Sister Ali kung ligtas na talaga ako. Hindi ako sure kung talagang natanggap ko ba talaga si Jesus Christ. Kasi marami pa akong hindi kayang tanggalin sa buhay ko. Pero ang tanong ko, mga kapatid, di ba nyo kinakausap ang Diyos? Di ba kayo nakikipag-usap sa Diyos? Di ba? Pray continually. Yung concern mo, hindi mo yan kay Lord. Talaga namang hindi natin kaya gawin ng mag-isa na tayo lang. Katulad nung meron bang slave, according to Luke 7, kung babasahin niyo po ito sa 7:10 na kapag ba di ba ang slavery, pag sinabi magtanim ka dyan, magtanim ka, ibig sabihin ba niyan kapag dumating mo amo mo? Kasi pag sasabihin ba na amo mo na, halika kumain tayo, sabay tayo. Siyempre hindi. Di ba? Dahil ikaw ang slavery, ikaw ang slave, o ikaw ang katulong, o ikaw ang kanyang alipin. Ano ba yung slave? Alipin. Di ba? Anong gagawin? Di ba? Okay na, ipaghahanda mo yung amo mo, paghahanda mo yung master mo, nakakainin, isi-serve mo yon. Di ba? Kahit sabihin pa ng master mo na, great, ang galing mo. Pero sasabihin mo pa, oo naman, magaling talaga ako. Diba, dapat sabihin is, hindi, ginawa ko lang ito, dahil ito yung pinapagawa ko. Hindi ba dapat ganoon din tayo sa ating Panginoon? Na kung may pinapagawa sa atin si Lord, na kahit pagod ka na, wala na kasi pinapagawa pa sa akin ito. Paano nasasabi na ito'y pinapagawa ng Lord? Yung conviction. Kung wala naman ako nung nararamdaman na conviction na yun. Isa pong patunay yan yung conviction po last night kay Sister Nancy. Na-convince siya. Kasi naisip niya talaga, hindi pwede si Brother Marieto. Kasi sa kanya agad tumama yung word. Kaya talaga sa kanya ba yung nag-reveal. So I praise God dahil kahit sa mga panahon na gano'n ay makita mo ang Holy Spirit sa pagkilos sa bawat isa. Hindi ko tinataas si Sister Nancy bilang siya si Sister Nancy, but tinataas ko po ang buhay niya dahil sa ating Panginoon. Amen? So sana maging ganun tayo. Hindi tayo live freely na, gagawin ko to. Sinabi nga, live freely, maging malaya eh. Kaya kung nga tinanggap si Jesus Christ dahil para maging malaya ako, tama po kayo, para maging malaya, pero hindi ibig sabihin, dumay po kayo ulit sa dating gawain. Ibig sabihin, live freely, malaya ka na sa kasalanan na yun. Ang live freely, ibig sabihin, susunod ka na sa ating Panginoon. Kung ano yung pinapagawa niya. Kung mahirap man yun, ipag-pray mo, hindi ko to kaya, Lord. Sa tingin mo ba hindi kaya ni Lord yun? And mind you po, hindi totoo, hindi ibibigay sa iyo ni Lord yan kung hindi mo kaya. Hindi po totoo yun. Ibibigay pa rin yan sa iyo ni Lord kahit hindi mo kaya. Kung yun ang kalooban ni Lord at doon niya gagamitin yung hindi mo na talaga kaya,
Kaya nga, di ba, you are broken into pieces. Kasi talaga hindi mo na kaya. Kaya huwag niyong i-claim sa mga sarili niyo na nagawa mo yon through Jesus Christ. Kundi si Lord lang talaga. Sorry po, pero ito po yung katotohanan na nagawa natin yun na hindi, nangyari po yun, hindi talaga natin yung kaya. Napagtagumpayan ba natin yun? Hindi pa rin tayo po nagtagumpay doon. Si Jesus po ang nagtagumpay sa buhay natin. Hindi po tayo ang nagtagumpay. Kasama ang Diyos. Huwag po natin gawing associate ang Diyos. Ang Diyos po is always leads us. Hindi po associate na, ano pa ba yung mga example? Marami po example yun. Pero tandaan po natin, ako po marami, hindi lang naman ako may mahirap na naranasan sa buhay. Hindi lang ako nakaranas ng nakakahiyang karanasan sa buhay. Siguro yung iba hindi lang katulad ng ka-intense na katulad sa akin, pero some point of our times, meron talaga tayong mga nakakahiya, ayaw mo nang balikan pa. Hindi yung nagawa ko dahil sa tulong ng Diyos. Tama po yun, pero baliktarin po natin yung dahil po yun sa Diyos. Dahil sa Diyos, kaya napagtagumpayan ko yun. Dahil lang sa Diyos. Kaya nga we always say, di ba, all glory belongs to God. Yeah, help is always come to those who pray. Pero sa atin, bilang tayo, dapat alam natin na si Lord yung gumawa. Yun po yung ibig sabihin na free na tayo. Hindi na tayo nag-decide, hindi na tayo nag-decide. Hindi na rin tayo nag-iisip na, ito na bahalang gagawin ko, bahala ka na, ikaw na. Kasi wala na tayong choice. Pero kung sa una pa lang, ibinigay na natin yon. Pero ako din nga doon na ako na talagang binigay na ako, dinala na ako ni Lord sa puntong pagod na ako. At doon na-realize ko yung pagkapagod ko na ayaw ko na mag-isip. Ikaw na lang, Lord. And then, give me the sign. Yung sign na hindi ko rin talaga hindi ko rin alam kung anong sign ang gusto kong ibigay mo sa akin, Lord. But, I want you to give me the sign na talagang maiintindihan ko na andyan ka, na ikaw ang nag-lead sa buhay ko. And I praise God. God never fails to those seek Him. Diba? Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness shall be added unto you. Hindi naman po ibig sabihin ng righteousness. Parang ako din po kasi nung unang ibig ko sabihin sa mga seek ye first, ibig sabihin, ibibigay na ni Lord lahat ng kapagkayamanan. Hindi po ganun yun. Huwag po natin gawing magician si Lord. Then, more than pa po siya doon. Wala po siyang kapantay. Ika nga. Amen po? Agree po ba kayo? Amen. So, para po maliwanagan po kayo sa aking mga points, may share po akong dalawang kwento. And I hope this will make you a picture kung sino ba ang ating master. Okay. Isa po sa isang garden. Sa isang garden, may isang katamit-tamit talagang matayog siya. Not really matayog, pero mahalaman. And then meron siya mga kasama na hindi naman ganun. Halos magkakaparehas lang ang halaman na yun. And then, sabi niya, ako lang talaga ang pinakamaganda dito. Ako pinakamatayog dito. Wala nang masasabi. Dahil lahat sila nakatingala sa akin. And then, one day, itong gardener, pumunta siya sa kanyang halamanan. Actually, if you consider it farm, you can make it so.
And then sabi ng gardener,